Ang selfish mo. Usal ni Liam na hindi siya nililingon. It doesn't matter kung mabuntis ka at magkaroon tayo ng maraming anak, pero I ask you to wait for 1 year. Kapag fully recovered ka na, bakit hindi mo yun maintindihan? Mabigat na tura ni Liam. Paano kung makasama sa'yo ang pagbubuntis na iyan? Paano kung hindi kayanin ng puso mo? Paano kung mahirapan ka? Paano kung... Shit! Ni Liam sa kanapayuko. Hindi naman malaman ni Zoe kung paano lalapit kay Liam na napaupo na sa semento ng balcony, sapo na isang kamay ang mga mata. Baka mas mauna pa ako mamatay sa'yo, Zoe, sa sobrang pag-aalala sa tuwing makikita kitang nasa ospital. Sinabi ko na sa'yo noon pa, pero you're so stubborn. Hindi naman mahirap yung pakiusap ko, di ba? 1 year lang naman, di ba? 1 year lang, Zoe. Lalapit na sana siya rito nang bigla itong tumayo tumingin sa kanya. Namumula na ang mata nito, maging ang ilong. I'm leaving. I need to breathe. Kung gusto mo i-cancel ang kasal, bahala ka. Just keep me updated. Ni Liam na tuloy-tuloy nang lumabas ng kwarto nila. Nastatwa naman siya sa sinabing iyon ni Liam. Gusto niya itong habulin at pigilan pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya kung saan nanggagaling ang pinagpuputok ng butya nito at ayaw sana niya makipagsabayan ng galit dito. Kaya hahayaan na lang muna niya. Hindi na lang niya napigilan ang mapaluha. Paskong Pasko nilayasan siya ni Liam. Nalimpungatan si Zoe nang maramdaman na may yumakap na braso sa tiyan niya at hinapit siyang payakap habang nakahiga sa kama. I love you, and I'm scared that you might leave me someday. Kahit nakatalikod si Zoe, amoy niya ang alak sa katawan ni Liam. Umikot siyang paharap dito. Sira po ang pisngi nito. Bugto na ang mga mata nito na marahil kanina pa ito umiiyak. Akala niya after nitong umalis kanina hindi na ito magpapakita sa kanya ng ilang araw pero heto at nakayakap sa kanya habang may tumutulong luha. Pinahid niya ang mga luha nito gamit ang thumb finger niya. I thought you're going to leave me now. And I'm also scared that you might not love me. Bilang sagot ni Liam, inabot nito ang mga labi niya at mainit siya nitong hinalikan hanggang sa nakaibabaw na ito sa kanya. They made love in very passionate way na para bang ipinararamdam sa kanya ni Liam kung gaano siya nito kamahal. Sa bawat paghalik, paghahawak at paggalaw ng ibabang bahagi ng katawan nito sa kanya. Ang higpit pa ng yakap nito nang makatulog sila. Gustong maghurumentado ni Zoe nang pagising niya wala si Liam sa tabi niya. Panaginip lang ba yung kagabi? Pero hindi. Malinaw niya kaninang nakita sa salamin sa banyo ang proof that they made love kagabi. May ilang kiss mark siya sa dibdib niya at puno ng hita niya. Tinawagan niya si Junzel. Nasa office na daw si Liam. Ibig sabihin wala sa company niya. Nasa sarili nito itong company. Inis na sa company siya ni Liam nagpahatid kay Madoka. Kahit tapos na ang uno sa pamilya nila, hindi niya magawang alisin ang 5 niyang bodyguards. Pero personal ng paalam sila Humura, Setsuna at Saiha. Tanging si Madoka at Nada rin na lang ang may iwan sa kanya. Hindi na siya tumutol sa pasya ng mga ito. Nagbili na lang mga ito na kapag kailangan pa rin niya ng tulong, handa ang mga ito na bumalik sa kanya kapag kailangan. Ma'am Zoe, hindi po kayo pwedeng pumasok. Meron po meeting sa sir... Hindi na natapos ni Junzel ang sasabihin. Tuloy-tuloy nang pumasok si Zoe sa office ni Liam para mapatdalang nang maabutan ang isang eksena. The same woman na ginamit rin noon ni Liam para gantihan siya. Si Michelle. Zoe, so ano? Pagsasabayin mo na naman ba kami? Dahil galit ka na naman? You will do her? Kago ka! Mamatay ka na! Sigaw ni Zoe, dala ng sobrang galit at malalaki ang hakbang na tumalikod. Narinig niyang pagtawag ni Liam habang hinahabol siya. Pagpasok niya sa elevator, akmang susunod ito. Pagpasok, nang walang sabi-sabing sinipa niya ito sa pagitan ng singit nito. Go to hell, Liam! Doon ka na babagay! Kung ayaw mo sa baby ko, hindi ko ipipilit. Diyan ka naman magaling. Mahilig ka sa sex pero kapag nakabuo ka, kung ano-anong alibay mo. Naiintindihan ko yung kinatatakot mo. Bakit ikaw lang ba? Sino ba magbubuntis, ikaw ba? Sino bang mahihirapan mga anak, ikaw ba? Hindi naman, di ba? Puro ka lang ungol, puro ka lang pasarap, tas iiyak-iyak ka na natatakot ka? That I might leave you? Go to hell. Then I will leave you now and this is for good. There is no such a third chance. Nanggigigil na litanya niya sa kabinitawan ng elevator door para magsarado. Pumatak ang luha niya pero agad din niyang pinalis. Pinilit niyang isinisiksik sa kokote na hindi lang ito ang lalaki.
Ano kung 4 ang anak niya? Maganda at sexy siya. Makakakuha pa rin siya ng binata na gugustuhin siyang pakasalan. Zoe! Baby, please, listen to me! Napahinto si Zoe sa paglalakad paglabas niya ng elevator nang marinig ang boses ni Liam sa speaker. Napahinto din ang ilang empleyado na napatingala sa speaker nang marinig ang boses ng amo. It's not what you think it is. I know you won't believe me because I'm an asshole. But please, just this one. Trust me, I'm not going to cheat or hurt you again. I will never ever break your heart again. I love you, and I always will. You're the only woman I want to spend my life with. To be my happy ever after. To be the mother of our 6 children. Napaawang naman ang bibig ni Zoe na napasimangot sa sinabi ni Liam. Ilan daw? 6. Ngayon nga buntis siya. Takot na ito tapos 6 pa lang gusto nito. Inis na humakbang na ulit si Zoe. Please Zoe, don't leave me. Malakas pang sigaw ni Liam na ikinahinto ni Zoe sa paglalakad. Mukhang nakikita siya ni Liam kaya ganoon na lang ang sigaw nito pero hindi niya pinansin. Nabubwisit siya. Magpapakamatay ako kapag iniwan mo ako. Sigaw pa ni Liam. Dala ng inis at buwisit, nagtuloy-tuloy pa rin siya sa paglabas at agad naman siyang pinagbuksan ni Maduka ng pinto. Hoy! Asan ka nagmamaganda kang babae ka? Sigaw ni Marlon sa kabilang linya ng phone na agad niyang inilayo sa tenga niya sa gulat sa lakas ng boses ng kaibigan. Ano ba? Bakit ka ba sumisigaw? Ganting sigaw ni Zoe. Asan ka nga? Pauwi na. Bakit ba? Pumunta ka sa company ni Tisoy. May natanggap kami report. A lover boy mo, magpapakamatay. Tumawa si Zoe, imbis na kabahan. At nagpapaniwala naman kayo. Pabayaan nyo nga si Liam. Nag-inarte lang yun. Anya, saka pinatay na angko. Natawa si Zoe, saka napailing. Akala siguro ni Liam madadala siya nito sa mga ganoon itong drama. Napatingin si Zoe sa phone. Napangibit siya na makitang si Tay Joey ang tumatawag. Po? Bungad niya sa matanda. Anong pumasok sa isip ng asawa mo at nasa rooftop daw ng building at magpapakamatay? Hayaan niyo lang po, Tay. Nagpapapansin lang iyon. Hayaan niyo po, hindi yun magpapakamatay. Atay, nga pala. Natanggap niyo na ba yung invitation ng kasal namin ni Liam? After New Year na kami dadalaw sa inyo, kasama ang mga bata. Ninong kayo sa kasal namin ha? Kapalan niyo laman ng sobre. Biro ni Zoe. Puro ka biro. Puntahan mo ang asawa mo doon. Ang daming trabaho dito sa headquarters na nga abali ang asawa mo. Puntahan mo kung gusto mong matuloy ang kasal mo. Kabababa pa lang niya ng phone nang si Sancho naman ang tumawag. Napabuga na lang siya ng hangin sa kainutusan si Maduka na bumalik sa company ng asawa niya. Ano? Bumalik ka nga dito. Ano bang ginawa mo kay Liam at nababaliw na yata? Nasa rooftop siya. Kapag ito itinulak ng kapwa niya demonyo, hindi pa man kayo kasal, byuda ka na agad. Sus, nag-iinarte lang yan. Hoy, nino nga pala kayo sa baby ko ha? Kayong 4. Buntis ka na naman? Ang hilig niyo. Reklamo ni Sancho. Sus, bakit ikaw hindi? Ewan ko sa'yo. Bumalik ka na dito. Bababain mo itong baliw na ito nang makauwi na kami. Masyadong abala sa buhay. Kung ako ganito kayama at kagwapo, mukha mong sayangin ko sa iyong buhay ko. Grabe, kaibigan talaga kita. Ani Zoe, bilisan mo na. O eto, pabalik na. Ani Zoe na agad nang pinahinto si Maduka na makitang isang damit na suot ng manikin. Anong suot yan? Bulalas ni Sancho nang salubungin siya sa elevator. Kasuotan na magpapababa sa siraulang sa Liam. Tugon pa ni Zoe. Sabay pang napamura sina Alex, Leo at Marlon nang makita siya. Naka-micro miniskirt siya na kulay pula na konting tuwad lang niya, kita na ang panty niya. Kulay pula ang sitro din niyang pang itaas na kitang itim niyang bra. Matangkad siya kaya napakahaba ng naka-expose niyang hita. Pare-parehong napamura mga empleyado ni Liam lalo na mga lalaki na nandoon na nakiusyoso sa ginagawa ng amo ng mga ito na nakatayo sa gilid ng rooftop. Sira ulo talaga. Paano kung itulak siya ng kapwa niya demonyo? Bulong ni Zoe. Liam! Ano ba? Bumaba ka na dyan. Kakausapin ko si Zoe na ako naman talagang humalik sa'yo at nabigla ka lang din sa ginawa ko. Leave me alone, Michelle. Hindi ako bababa dito hanggat hindi bumabalik si Zoe. Baka ma-out of balance ka, mahulog ka talaga. I don't care. Wala na din naman ang say-say ang buhay ko kung iiwan lang din ako ni Zoe.
Ano ka ba? Ang daming babae. Kung wala lang ako asawa at anak, papatulan pa rin kita. Kung ikaw kayang ihagis ko sa baba. Angal ni Zoe na ikinalingon ni Michelle at Liam na agad na napamura nang makita siya. See? Usal na lang ni Zoe na biglang tumalon si Liam pababa at hinubad ang suot na coat. What the hell are you wearing? Bulalas pa ni Liam nang makalapit na sa kanya at itakip sa katawan niya ang coat nito. Okay, tapos ng trabaho. Back to work. Sigaw ni Zoe na pumalakpak pa. Sira ulo ka, Tisoy. Inabala mo kami. Bahala nga kayong dalawa. Sakit ba talaga sa puson? Wala ka talagang kubas, Pipay. Iling ni Leo na nauna nang tumalikod. Ay, kung wala lang talaga si Tisoy, ako na magyayaya sa'yo ng kasal. Wika naman ni Alex na tinapik si Pipay sa balikat. Hoy, ikaw, huwag ka na ulit mga abala ha? Wika naman ni Marlon. Isa-isang nag-alisa na ang mga empleyado. Ikaw, hindi ka pa ba susunod? Nakataas ang kilay na tanong ni Zoe kay Michelle. Zoe, I hope... Save it. I don't wanna hear it. Regards na lang kay Tita Eve. She's my mentor actually. Alanganin pang wika ni Michelle saka tumalikod. Why are you wearing... Sa susunod na tatalon ka at gagawa ng eksena, ituloy mo. Naturingan kang company head, gumawa ka ng ganito eksena. Wala na akong maisip na paraan para mapabalik ka. Tingin mo mag-i-stay pa ako after mong makipaghalikan sa ibang babae? Hindi ako nakipaghalikan. She kissed me, but I didn't kiss her back. Magkaiba yun. Giit ni Liam na napasunod nang humakbang na siyang patalikod. Pero siya yung babaeng binaboy mo sa harapan ko noon. So ano pinagkaiba noon? At ngayon? Hindi nakaimik si Liam na napasunod na lang kay Zoe. Putok na putok ngayon ang balita ng suicide attempt ni Liam. Ang iba ay kinakiligan ang attempted suicide ni Liam, lalo pat ipinakita sa news kung gaano ka-successful ang binatang bilyonaryo na napakagwapo at macho. Ika nga ng newscaster, total package pero nag-attempt pa rin na mag-suicide para lang sa isang babae na labis nitong minamahal. Patunay lang daw iyon kapag tinamaan ka talaga ni Cupido, kahit anong antas ng buhay mo, gwapo ka man o pangit, your heartbeat will go crazy. Depende na lang kung paano mo dadalhin. Sa estado naman ni Liam, wala naman talaga itong balak na mag-suicide. Gusto lang talaga nito na bumalik siya, pero mukha nitong madala siya sa drama nito. Sasabihan pa siyang makasarili, ngayon magdusa ito. Ipinaban niya ito sa subdivision nila maging magulang nito. Nagalit sa ginawa ni Liam at buti na lang kampi sa kanya lahat ng pamilya nila. Mommy, New Year's Eve na mamaya. Hindi pa din ba kayo bati ni Daddy? Tanong ni Satan. Napabuga naman ng hangin si Zoe. Hindi nagalit si Mommy sa Daddy pero naiinis na lang, okay? Okay lang ba yun? Sana dito mag-New Year si Daddy, Mommy. Wika naman ni Damon. Yun din ang gusto ni Mommy. Kaso nag-iinarte yata ang daddy nyo. Gusto kakaunin pa siya. Ngumiti si Lucifer saka nagmamadaling tumakbo. Ilan na baby mo? Tanong naman ni Damon. 1 lang. Itinaas pa ni Zoe ang daliri. Gusto ko 5. Nakasimangot na wika ni Damon. Natawa naman si Zoe. Noon 3 pa nga lang naging bedridden na siya. Hirap na hirap siya sa pagbubuntis tas gusto pa nito yung 5. My God, gaano na kaya kalaki ang tiyan niya noon? Hindi sila kasya dito sa tummy ni Mommy. Kawawa naman si Mommy kapag 5. Sana babae para meron na kaming baby sister. Sumang-ayon naman si Damon na bumalik sa normal na kilos. Sakit na naman sa ulo. Gusto din ni Mommy, baby girl. Ano kayang name natin kay baby girl? Kunwa ay nag-isip si Zoe. Wala ka bang balak na tawagan ng ama ng bata? Mag-New Year's Eve na. Kahit para man lang sa mga bata. Ngayon lang nila makakasama ang daddy nila. Napaangat ng tingin si Zoe na busy sa pagkain ng vegetable salad na ginawa ng ina. Nakatingin sa kanya ang 3 magulang nila ni Liam. Your mother is right, Zoe. Do it, just for the kids. Wika ni Stacy. Napabuga naman ng hangin si Zoe na nakapangalumbaba. Nilift ko na po yung van kay Liam the other night pa. Gusto ko naman po talaga siyang tawagin kaso bakit ako ang tatawag? Di ba siya may kasalanan? Siya nag-iinarte, bakit ako tatawag? Kaago siya. Patong-patong ng atraso niya sa akin. Ewan ba ni Zoe pero napaiyak talaga siya. He didn't love me anymore. I miss him pero hindi ko sasabihin sa kanya yun. Hindi ko na din sasabihin sa kanya na mahal ko siya. Manigas siya.
Maghanap na siya na ibang babaeng pakakasalan. Lagi na lang ako mag-a-adjust kapag nag-iinarte siya. Ako ang babae, dapat ako nag-iinarte. Kaago siya, porket alam niyang mahal ko siya. Akala ba niya hahabulin ko pa rin siya tulad ng dati? Never. Siyang maghabol sa akin ngayon. Kahit na mahal ko, hindi ko nasasabihin. Maktol pa ni Zoe. Okay, narinig ko naman na lahat ng gusto kong marinig. Tura ni Liam na nagulat na ikinalingon ni Zoe at ngisi-ngisi naman sa Liam. Masama naman ang tingin na ipinukol niya sa matanda na agad nangang umiwas ng tingin sa kanya at kanya-kanyang bisibisian sa mga ginagawa. Inis namang tumayo si Zoe at lumabas ng kitchen, diretso sa hagdanan. Abot tenga naman ang ngiti ni Liam na nakasunod kay Zoe. Tinawagan lang siya ni Lucifer kanina na pwede na daw siyang pumunta dahil hindi na daw galit ang mommy ng mga anak niya. Naiinis na lang daw sa kanya. Kahapon pa naman niya alam na lifted na ang ban sa kanya ni Zoe. Tinais lang niyang wag munang pumunta dahil may inihahanda siyang surprise para kay Zoe. Sana lang wag mabululyaso at mag-inarte pa ito. Napalingon pa siya nang tawagin siya ng ina ni Zoe at may isinanyas. Agad naman siya nag-thumbs up sa nagmamadali ng sumunod kay Zoe na akmang sasaraduhan siya ng pinto ng kwarto nila. Nagpambuno pa sila sa tulakan ng pinto pero syempre siya ang lalaki kaya nanalo siya. Although physically talagang malakas din si Zoe kaya naman gulat na gulat siya nang itawag sa kanya noon ni Xandro ang nangyari sa elevator. 4 na ribs ang nagkaroon ng fracture sa suntok at sipa lang ni Zoe kay Niel Hidalgo. Plus pa ang bali nitong ilong. Buti na lang talaga hindi ganoon kalakas ang pagkakasipa nito sa pagitan ng hita niya noong nakaraan. Kaya hindi siya pwedeng magpaloko-loko dito. Alam niya ang kalibre nito. Ano bang kailangan mo? Sex? Direktang tanong ni Zoe. Pakiramdam naman ni Liam, tinarakan siya ng kutsilyo sa dibdib sa sinabi ni Zoe. Alam niyang galit ito kaya kailangan niya intindihin at nakapag-research na din naman na siya about sa mga buntis. Ang mga changes ng moods nito, and food cravings at ang pagtaas ng sexual drives. Marami siyang nalaman tungkol sa mga babaeng buntis. Kailangan niyang habaan ng pasensya niya. Totoo yung sinabi niya kay Zoe na hindi pa siya ready na mag-baby sila pero niloko siya nito. Kaso wala na din naman siyang magagawa na doon. Mixed emotion lang talaga siya. Mas more na nanaig yung takot kaya hindi siya makapag-isip ng tama. Ngunit ngayon hindi na. Na-realize niya na tama si Pipay. Hindi naman siya ang magbubuntis. Hindi naman siya ang mahihirapan at hindi rin siya ang malalagay sa alanganin kundi si Zoe. Kailangan nito ng suporta na hindi niya naibigay noong unang beses na dinala nito ang mga anak nila. Kaya hindi siya papayag na mag-isa na naman ito sa pangalawang beses na magbubuntis ito. Kung matapang si Zoe, kailangan mas matatag at mas matapang siya, alang-alang sa mga anak nila at pagmamahal niya rito. He wanted to be the best dad and the best husband. I love you. Oh, tapos maghuhubad na ba ako? Pipay. Mahinang bulong ni Liam na napayuko sandali ng ulo. Ano? Sumagot ka. Maghuhubad na ba ako? Kasi nag-I love you ka na eh. Sanay kasi ako na after ng lintik na I love you na yan, sex. So ano, magsasex na ba tayo? Tanong ni Zoe na tumalikod at dire-diretsong nagtungo sa kama. Mabilis namang yumakap si Liam sa likuran ni Zoe. Sorry if you felt that way. Tama ka. I wanted to make love with you every single day pero it doesn't mean na yun lang ang gusto ko. Masyado ka lang talagang masarap kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko to want you. Pag-amin ni Liam, I'm a jerk. I'm an asshole. I'm an evil. Call me everything you want, just don't push me away. Ang hirap na hindi man lang kita makita sa isang araw. Kahit boses mo hindi ko marinig. Pakiramdam ko mababaliw ako kapag tumagal pa. Please, love me again, Zoe. Umikot naman ang yakap sa Zoe sabay buga ng hangin na ipinulupot na rin ang braso sa katawan ni Liam. Pasalamat ka, buntis ako. Kung hindi na ulit kita tatanggapin. Bahagyang tumawa si Liam at mas lalo pang hinigpitan ng yakap kay Zoe na hinalikan pa sa ulo. I'm sorry for causing you a lot of heartache. I promise to pay my sin for the rest of my life. You should. Dahil kotang-kota ka na talaga. Am I forgiven? Sinapo ni Liam ang mukha ni Zoe. Lumabi namang tumango si Zoe. Mabilis namang kinintala ni Liam ng halik ang labi ni Zoe. Ganun lang? Natawa naman si Liam sa reklamo ni Zoe. I can't kiss you right now. Baka hindi ako makapagpigil. It's almost midnight. Ayaw mo ng quickie?
Nakangisipan to ni Zoe na tumingkayad para sana halikan si Liam sa labi pero umurong si Liam. I don't want quickie. I want a hard, rough, passionate, and steamy night with you later. Paano kung ayaw ko? I'll assure you, you're going to like it. Hindi mo ko kayang i-resist. Ngisi ni Liam na muli siyang kinintala ng halik sa labi saka bumitaw. Go, get shower. Meron tayong pictorial for family picture. I like that pero mas gusto ko yung sabay tayo maligo. What do you think? Napangisi si Zoe nang makita ang paggalaw ng Adam's apple ni Liam sa kabumuga ng hangin. Lalabas na muna ako. Parang mahinang aircon ng kwarto. Natawa si Zoe nang patakbo na lumabas si Liam. Napailing na lang siya na bumuga ng hangin. Ay, hindi na naman siya nakaresist sa charm ni Liam. Ang bilis-bilis talaga niyang bumigay rito. Kunting lambing lang nito, ang bilis na naman ang tibok ng puso niya. Pulang-pula na naman ang hasang niya. Bakit ang rupok-rupok niya? May 30 minutes din siyang naligo. Kumunod pa noon niya nang makita ang isang magandang puting dress na nakalatag sa kama at kulay silver stilettos. Please, wear me. Napangiti pa siya nang mabasa ang nakanote. Nakikita niya ang singsing na noon pa man gustong ibigay sa kanya ni Liam. Nakita na niya iyong pakalat-kalat sa kwarto nila sa tuwing yayayain siya ditong magpakasal pero ayaw pa niyang isuot. Pero ngayon, iyon agad ang inuna niyang isinuot. Tiningnan ni Zoe ang sarili sa harap ng salamin. Nasatisfied naman siya. Simple lang ang dress na puti. Maiksi lang iyon hanggang hita niya. Maraming rhinestone ang disenyo ng dress na nagpamukhang elegante ng damit. Simpleng makeup lang ang ginawa niya. Dapat hindi na siya naglalagay pero sabi ni Liam, meron silang family picture na gagawin kaya gusto niya maging maganda sa picture. Nasa hallway pa lang siya, nagtaka na siya sa naririnig na ingay mula sa baba kaya nang silipin niya mula sa taas. Nakita niya ang buong pamilya niya na ipinagtaka niya at tinaasan ng kilay. May reunion ba sila ngayon? Parang hindi naman siya na-informed. Nagulat pa siya nang may magtakip ng mata niya. Relax, may surprise lang kami sa'yo ng mga bata. Bulong ni Liam sa tenga niya. Daddy here, suot mo na kay mommy, bilis. Narinig pa ni Zoe ang hagikika ng triplets kaya natawa na lang si Zoe. Ano namang pa-surprise nyo? Tiyakin nyo lang na matutuwa ako. Lagot kayo sa akin kapag hindi. Banta pa niya. You're going to like it, mommy? Kaming tatlo nag-prepare lahat. Kayo lang bang tatlo? Hindi ba kasama si daddy? Ani Liam habang ikinakabit ang blindfold sa mata niya. Ay, oo nga pala, mommy. Katulog namin si daddy. Tas si lola, tas si grandma at grandpa. Tas marami po pala kami. Napasingha pa si Zoe nang bigla siyang buhatin ni Liam. Baka mahulog tayo sa hagdan, Liam. Maglalakad na lang ako. Hawakan mo na lang ako. Dami kasing pakulo niyo mag-aama. Stay still. Basta huwag ka malikot, makakababa tayo na maayos. Kids, una na kayo sa baba. Careful, okay? Utos na Liam saka nagbabaan na ang mga bata. Baho naman ang pabang mo. Sakit sa ilong. Reklamo ni Zoe habang pababa sila ng hagdan. What? Ikaw ang nagbigay sa akin ng pabango ito eh. Ha? Yan ba yun? Bakit ganyan ang amoy? Natawa si Liam. Nabasa na din niya iyon through internet. Ang pagbabago ng sense of smell ng mga buntis at sense of taste. You're pregnant, that's why. Tiisin mo na lang muna, Maliligo na lang ako later. Okay, and don't use it anymore. Bibilhan na lang ulit kita ng bago. May ilang minutes din siyang buhat ni Liam habang naglalakad bago siya ibinaba. Are you ready? Akmang aalisin na ni Liam ang blindfold niya pero pinigilan ni Zoe. Teka lang, parang kinakabahan ako. Natawa naman si Liam. Unti-unti namang itinaas ni Zoe ang gilid ng blindfold pero agad din niyang ibinaba nang makita ang madaming tao at tahimik na nakatingin sa kanila. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Parang alam na niya kung ano ang meron pero sobra pa din siyang kinakabahan. Nang tuluyan ng alisin ni Liam ang blindfold niya, nakagat ni Zoe ang mga labi nang salubungin sila ng palakpakan. Nandoon ang buong pamilya niya kasama ang 4 na pasaway niyang kapatid at mga anak ng mga ito. Nandoon din ang buong team niya kasama ang mga girlfriend ng mga ito, maging ang mag-asawang kumupkup sa kanya noon na sila Tatay Joey. Ilang sandali pang umilaw ang malaking screen at lumabas ang pangalan nila ni Liam. Kasunod ay ang mga pictures niya habang naka-background naman ang boses ni Liam. To the most beautiful woman I met next to my dearest mom. Nagtawanan ang mga bisita nila. But because I love you so much,
You're first in my heart. You're not the woman I dream of, but God gave me you. Napakagat ng labi si Zoe nang makita ang pictures niya na naka-uniform na pang rescue. Ang pangit na sa pipay. You hit on me with your pick-up lines that gave me goosebumps. But your mole gave me nightmares every night. Naiiyak na natatawa na lang si Zoe na sinuntok sa sikmura si Liam na nakatabi lang niya na napakagwapo sa suot nitong tuksidong puti. But that nightmares became a wonderful dreams. When you first kissed me and get hospitalized, I'm aware that you just hit my awareness. Then I woke up one day. I realized I'm in love with the most ugliest person I met. Even if I met the most beautiful and stunning woman beside me. Same person, different personality, but one heart that beats like mine and cares for others around her. Napayakap sa Zoe kay Liam nang pahirin ni Liam ang mga luha niya. You're the most amazing woman and I'm the most asshole man on earth for making your heart broken. But thank you for having my kids. Napangiti si Zoe nang makita naman sa screen ang picture niya na natutulog at halatang stress at haggard na siya sa picture habang nakahiga sa hospital bed habang sobrang laki ng tiyan niya at nahihirapan na talaga siyang kumilos ng panahon na iyon. Starting from today, I will be your partner. We will be together as one. If you are cold, I'm here to hug you tight. If you're sad, I'm here to make you laugh, and if you felt drained, I'm willing to give you my strength, and if you felt that I'm not enough for you, let me just remind you every day how much I love you. I have always thought happiness started with age, but it turns out mine start with you. I love you, my dearest, lovely, beautiful bride and wife. Soon. Kasabay ng pagtapos ng video clips na ginawa ni Liam ay ang pagputok ng sunod-sunod na fireworks sa langit na tiningala ng lahat dahil sobrang ganda. Happy New Year, wife! Happy New Year, hubby! Agad namang hinanap ng mga mata niya ang mga anak niya. Natuto pa niya ang bibig para pigilan ang paghikbi na makita ang mga ito na umaayos ng pwesto. Hawak ang veil ni Lucifer at Satan habang mukhang singsing naman ang hawak ni Damon. After ng firework display, lumapit na si Lucifer at Satan bitbit ang belon niya. Agad naman siyang inalalaya ni Liam na makaupo para maabot ng mga anak ang ulo niya at maikabit ang belon niya. Hindi na napigilan ni Zoe ang mapaiyak ng tuloy-tuloy habang nakatingin sa mga anak na tulad ng ama ang suot. Pinahid pa ni Liam ang luha niya. Stop crying, mommy. You're supposed to be happy like us. Sunod-sunod na tumango si Zoe saka tumayo nang matapos na ikabit ang belo. Paglingon niya, nakita na niya ang pari na magkakasal sa kanila ni Liam, na ipinasok pa ang kamay sa loob ng veil niya at may hawak na itong panyo para pahirin ang mga luha niya. I'm sorry for making you cry like this. Thank you for making me so special, Liam. You just don't know how happy I am. I love you. It was just a civil wedding. Tuloy pa rin ang kasal nila sa simbahan sa February 14. Gusto lang ni Liam na makasal sila agad para daw wala nang reason na maghiwalay pa sila. Kinakabahan daw kasi ito araw-araw na baka magbagong isip niya at hindi na siya magpakasal dito at nagsisigurado lang daw ito. Hindi mapakali si Liam habang nasa labas ng delivery room. Kasalukuyan ng nanganganak si Zoe. Hindi siya pinayagan na pumasok sa loob kaya kanina pa siya palakad-lakad. May 1.5 oras na sila sa labas. Kanina pa nila nakita ang baby girl nila pero wala pa rin silang balita kay Zoe. Sabi naman ng nurse maging OB nito ay okay ng asawa niya. Intay-intay lang daw dahil nililinisan pa lang Zoe bago iakyat sa VIP room. Liam, sit down please. You're making me feel dizzy. Saway ng ina na hinila na siyang paupo pero akman tatayo na naman siya nang pigilan ng ama. Relax. Your wife is a fighter. She'll be fine. Wika naman ng ama. Saka iho, baka ikaw pang ma-confine. Look at you. Sobrang putla mo na. Wika naman ni Evelyn. Sabay-sabay pa silang napatayo nang lumabas ang isang nurse at sabihin na sa kwarto na sila mag-intay at iakyat na daw ang pasyente. Kaya naman nagmamadali na agad sila sa pag-akyat. Gusto sana ni Liam na intayin ang asawa pero hindi siya pinayagan ng nurse. Hoy, ano ba? Bitiwan niyo na nga ang anak ko.
Lagot talaga tayo kay Liam kapag dumating yun. Reklamo ni Zoe nang magpasapasa ang mga kaibigan sa pagbuhat sa baby niya. Parang gusto ko na din magka-baby. Ani Leo. Buti kung ganito kaganda lalabas sa magiging anak natin. Okay lang. Ani Alex. Lakas talaga ng dugo nito, Soy. Lagi ka napupuruhan. Ani Marlon. Babae ang anak nila ni Liam, pero girl version pa din ni Liam. Ang kaibahan lang, asul ang mata ng baby nila na ayon sa ama ni Liam, ay asul din daw ang mata ng lola ni Liam na namatay noon pa. Ibalik niyo na sa baby beauty sa mommy niya. Baka magbuga na naman ang apoy sa Liam. Utos na Sancho. Kakaabot pa lang ni Leo sa bata nang sunod-sunod na tumunog ang radyo ng mga ito. Meron daw emergency na kailangan puntahan ang mga ito kaya nagmamadaling nagpaalam na ang mga kaibigan. Sakto namang dating ni Liam kaya nakapagpaalam pa ang mga ito. May trouble ba? Tanong pa ni Liam. Ata, hindi ko naintindihan. Akin na si baby. Baba muna natin para makakain ka na. Kinuha ni Liam ang bata. Bukas pa siya pwedeng lumabas ng hospital pero fully recovered na siya. Medyo masakit pa lang talaga ang tahi niya. Through CS. Pero kaya naman niyang gumalaw at maglakad. Tinulungan naman siya ni Liam na ayusin ang kakainin niya. Kahit isang kamay lang nito ang gamit dahil buhat dito ang baby nila. Ayaw ni Liam na kumuha ng extra hand para asikasuhin silang mag-ina. Gusto nito, hands-on sa kanya. Bantay na bantay siya ni Liam right after their marriage na ito pa ang personal na nag-asikaso ng lahat. Ayaw na siya nitong pakilusin lalo na magsimulang lumaki ang tiyan niya. Kulang na lang ikulong na siya nito sa kwarto at itali sa kama para huwag gumalaw. Paminsan-minsan nag-aaway sila pero agad ding magkakabati. Ayaw na rin itong makapag-make love sa kanya nung buntis siya pero kita naman niya na nagtitimpi lang ito. Ilang beses din niya itong nahuling nagsasarili. Kung hindi pa niya ito iiyakan at tatakutin na sa iba siya makikipag-make love, hindi pa ito bibigay. Bilang na bilang lang sa kamay niya kung ilang beses lang silang nagsiping nang lumaki na ang tiyan niya. Akala niya may babae na itong iba pero so far mukhang paranoid lang siya. Sadyang natakot lang ito sa sitwasyon niya at iniingatan lang siya ni Liam.